Kapag galing sa hirap, mas matapang sa buhay. Kung mapapansin mo ang mga taong matitibay sa buhay, sila yung mga taong galing sa matinding hirap sa buhay. Mga naranasang grabe sa bigat ang mga problema na kung mararanasan sa buhay ng isang simpleng tao, susuko at susuko talaga. Aayaw at aayaw talaga. Bigla na lang titigil at tatanggapin na lang ang nangyari. Pero ang mga taong nag-decide na dumiretso lang sa buhay, sila yung matitibay na. Sila yung na-shape ang pagkatao dahil sa tindi ng hirap ng buhay o kaya sa tindi ng hirap ng sitwasyon. Talagang ang mga darating sa buhay nila sa future ay parang wala na lang. Tama, manggaling na sila sa pinakamahirap, pinakamatindi. Oo naman, nasa kanila ang desisyon kung ayaw na nila. Pero, ano ang pakinabang kung aayaw na sila? Sa bandang huli, sila ang talo. Sabi nga nila, bahala na si Lord. Malalakas ang faith ng mga taong ito. Pinanggalingan na nila yan. Kaya alam na nila na hindi naman talaga magtatagal ang sitwasyon nila. Sa mga nagdaan, napatunayan na nila na gagaan ang lahat. Lalo na kung sukuan time. Isinusuko nila lahat sa Diyos. Pwede naman talaga yon. Dahil kung sila lang yan, wala. Hindi nila kakayanin. Hindi nila matitiis ang lahat. Kaya dapat may laging aasahan. Kailangan may laging kakapitan. Kung malalaman mo ang buong kwento nila, hindi lang iisa ang kwento nila. Marami na. Marami ng pagkakataon na ang pakikipag-usap nila o niya sa Diyos ay napakatindi. Minsan pa nga, naiiyak pa yan. Naluluha. Dahil oo naman, hindi lang siya apektado sa sitwasyon niya. Damay ang mga taong mahal niya. Damay ang mga taong malapit sa kanya. Kaya kung magdasal siya, isinasama na niya lahat para panglahatan ang blessings na gusto niyang dumating. Kung titingnan mo ang buhay niya, maayos to. Kasi may guidance galing sa taas. Kapag naman isinuko na niya ang lahat, may direksyon na tayong makukuha sa Diyos. May gagawin na siya. Makikita mo at gagaan na